sa Diyos na banal, purihin siya't awitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristong muling sumilang, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Merry Christmas po. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon pong araw ng dakilang kapistahan ng pagsilang sa ating manunubos, tayo ay manalangin upang hindi lamang siya sumilang sa sabsaba ng Belen, kundi sumilang din sa ating mga puso. Kaysa nito ay pagdasal natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoong Hesus para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay sumilang nung kami nilikha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na sa amin nagliligtas sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay gumagabay upang makauwi sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugta niya. Pinupuri ka namin, dinaranghal ka namin, sinasambot ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi naiba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa'y namahalas, tagumpay ng nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Halina't sumubong lahat sa laman ng naliwanag. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito,
bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin at nakikiisa sa pagdiriwang, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Muli po, Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan, dahil Pasko naman, papapaskuhin niyo ako, wag kayong matutulog ngayon, kahit ngayon laang. Pasko naman eh. Mga minamahal, ito ang dahilan ng ating pagsisimbang gabi. Ang araw na ito ang dahilan ng ating pagmimisa di Gallo. Sayang po kung kinumpleto natin ang 9 na gabi o 9 na umaga, tapos wala tayo ngayon. Sapagkat ito ang dahilan ng lahat ng paghahandang iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagsusuot ng magagandang damit. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng regalo. Ito ang dahilan kung bakit tayo may mga family reunion, kung bakit tayo nagki-Christmas party, kung bakit tayo nagbabahagi sa mga nangangaruling. Ito ang dahilan at ang diwa ng Pasko dahil sumila ngayon ang ating tagapagligtas. Sabi ng mabuting balita, sa gitna ng kadiliman, sumilang ang liwanag. Si Kristo ang nag-iisang liwanag na tatanglaw sa ating buhay. Kumusta po ang inyong Noche Buena kagabi? Kayo ga po'y kumain kagabi? Napagkasya nyo ang 500. Kayo ba'y naghanda kagabi? Parang ari lang ang naghanda, naririnig. Meron bang dahilan para maghanda? May dahilan ba para magsaya? Ay kapag binalikan po ninyo ang mga karanasan ngayong buong taon natin dito sa Pilipinas, yung mga sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na bagyo, na nanalanta ng marami sa ating mga kababayan. Maraming bahay na nawasak dahil sa mga kinalbong bundok, sa mga mininang bundok. Tapos ilagay mo pa diyan ang lahat ng mga binaha dahil sa mga palpak na mga flood control. Sa dami ng mga namatay dahil sa kapabayaan ng mga taong dapat ay namamahala at nangangalaga para sa ating kaligtasan. May dahilan ba para magsaya? May dahilan ba para tayo ay magdiwang? Kung inyong nabalitaan nitong mga nakaraang linggo, 2 batang babae, parehas 5 taon, dito sa amin, ang isa sa Santo Tomas at ang isa sa Tanawan, ginahasa at pinatay. Yung isa'y kapitbahay pa ang pumatay at kumpare pa ng kanyang tatay. Yung isa nangangaruling nung hinalay ng 2 drug addict. Sa palagay ninyo, may dahilan ba para magsaya? Sa lahat ng nangyayari ngayon, sa inyong pamilya, sa mga problemang patong-patong, sa sakit ng ulong dala ng inyong mga anak at apo, sa mga kakahihiyan na naging dahilan dahil sa mga maling mga pagdidesisyon, sa ating maraming isipin, maraming pagkakautang, away ng pamilya dahil sa mga hinating minanang lupa, away ng nanay at mga anak dahil sa hindi pagkakaunawaan. May dahilan ba para magdiwang ng Pasko? Sa gitna ng kadiliman, sumilang ang liwanag. Mga minamahal, ang Pasko ay Pasko hindi dahil masaya tayo. Ang Pasko ay Pasko hindi dahil masagana tayo.
Ang Pasko ay Pasko hindi dahil madali ang ating buhay. Ang nag-iisang dahilan, ang Pasko ay mananatiling Pasko dahil ito'y kapanganakan ng Diyos. Makasalanan ka o hindi, mabait ka o hindi, may problema ka o wala, masaya ka o malungkot, ang Pasko ay mananatiling Pasko. Dahil wala sa atin ang dahilan ng kasiyahan ng Pasko. Ang kasiyahan ng Pasko ay nasa Diyos na naging tao. Yung Diyos na piniling maging bata para makatulad natin. Kaya kung iisipin natin ang mga karanasang mayroon tayo, baka sasabihin natin hindi na magandang magdiwang ng Pasko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga minamahal, magsusumiksik ang liwanag na sisilang sa ating puso. Sabi ng mabuting balita, ang salita ay nagkatawang tao. Kung inyong napansin itong mga nakaraang linggo sa ating sabsaban sa kabila, sa Belen, naroroon ang libro ng mabuting balita, ang salita ng Diyos, kung saan kagabi sa diwa ng pagkakatawang tao niya, mula sa salita, siya'y naging tao. At mula sa salitang ito na naging tao, siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Kaya kung itatanong ninyo kung dapat magdiwang ng Pasko, opo. Kung itatanong ninyong may karapatan ba tayong magsaya sa kabila ng ating problema at pinagdadaanan, dapat. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay mananatiling Diyos at sumilang sa atin. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanang ito na nagpapadilim sa ating buhay, siya lamang ang tanging makapagpapaliwanag nito. Sa lahat ng bigat na ating nararamdaman ngayon, tanging siya ang magpapagaan sa lahat ng ating pinapasan. Kapag binalikan ninyo ang ating Belen, dito sa Divine Mercy, sa gitna ng maraming korupsyon, sa gitna ng maraming pagkasira ng bundok at pagkasira ng mga flood control, sa mga trilyon-trilyon na mga ginastos at kinurakot ng ating mga nasa pamahalaan, sa gitna ng lahat ng ito, sisilang si Kristo. Sapagkat ang Diyos ay puno ng pag-ibig. At kapag kapuno ng pag-ibig, walang lugar ang masasamang ugali. Kapag puno ng pag-ibig, walang puwang ang galit at inggit. Kapag puno ng pag-ibig, laging nagbibigay at nagpapatawad. Kahit sa pagkasama-sama ng ating ugali, ang Pasko'y nagbibigay pagkakataon para maging mabuti para sa kapwa. Kaya anong dasal natin ngayong Paskong ito? Ang dasal natin, mapuno tayo ng pag-ibig. Sapagkat kahit sa kabila ng lahat ng ating dinadamdam, kapag napuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, maiibsan ang lahat ng mga ito at tayo'y magiging mabuti para sa kapwa. Kahit po ngayong araw na ito lamang, mga minamahal, kahit ngayon lang, pero siyempre mas maganda kung mapapanatili natin, kahit ngayon lang, kalimutan ninyo ang galit, alisin ang inggit, bawasan ang pakikipagtsismisan, magbigay, iwasan ang anumang hindi pagkakasunduan. Dahil mga minamahal, sayang ang pagsilang ni Kristo, sayang ang pagdalo ninyo sa misang ito, sayang ang pagsisimbang gabi at misa di Gallo, kung pagkatapos nito, makasalanan pa rin tayo. Kung pagkatapos nito, kasing damot ka pa rin katulad ng huling taon.
Kung pagkatapos nito, hindi mo pa rin mapatawad ang iyong magulang at mga kapatid. Kung pagkatapos nito, naninira ka pa rin sa iyong mga kapwa. Ngayong araw na ito at sa lahat ng araw ng ating buhay, kapag pinapasok natin si Kristo sa ating puso, sa diwa ng pagmamahal, unti-unting magliliwanag ang madidilim nating puso. Kapag binalikan natin ang unang Pasko tahimik, ang unang Pasko madilim, ang unang Pasko simple. Naroon si Maria, si Jose, at sumilang si Jesus. Saan isinilang si Jesus? Sa sabsaban. Saan sa sabsaban? Sa labangan. Kapag alam ninyo yung labangan, ito yung pinakamadumi sa isang sabsaban. Ang labangan yung pinagpapakainan ng hayop. Dito nabubulok ang mga tirang pagkain. Dito nabubulok ang mga ipinakakain sa hayop. Pero pinili ni Jesus na sumilang sa labangan. Bakit? Sapagkat sumisilang siya kahit sa pinakamaduming puso. Dahil ang dahilan ng Pasko, ang dahilan ng kanyang pagsilang para linisin at tubusin tayo. Kaya kung tayo ngayon ay nasa punto ng buhay na maraming iniisip, maraming kasalanan, madumi dahil sa ating pagkakamali, maraming mga nagawang maling desisyon na parang hindi tayo tinatanggap ng ating kahit kapamilya at ng lipunan, pipiliin ni Jesus na sumilang sa iyong puso upang ang nadidilimang iyan, papagliwanagin niya. Upang ang makasalanang iyan, linisin niya. Upang ang hindi katanggap-tanggap na iyan, mayakap niya. Ngayong Pasko, mga minamahal, patuloyin natin si Jesus sa ating puso. Patuloyin natin ang kanyang pagmamahal upang mula sa atin, makapagbahagi rin tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, makapagbigay, makapagpatawad, makaunawa sa lahat ng tao. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsiluhod po ang lahat. Luluhod tayo sapagkat ating pagninilayang saglit ang pagsilang ng Panginoon. Sa mga hindi po makaluluhod, tatayo ng may paggalang habang ating inaalala ang kanyang pagsilang sa ating puso. Tatayo po tayong muli, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, sa pamumuno ng banal na Papa,
ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita ng nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa sila sa anumang kamamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko ng pagsilang ng bugtong mong anak. Hinihiling namin ang iyong awa at ibayong biyaya sa ngalan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang anak mong di naibas sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naibas sa iyo ang siyang nag-iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
makayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas at magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
Hinihiling namin kami yadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at pagkailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isinasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Silayan ang lumalakad sa dilim, sa dakilang liwanag. Ang umakay sa naghahanap ng landas, amoy na tala. Ngayon ay panahong pinag-ala, pinagyamang api sa kanlukan, nawala ng iyasang ito at bilang, nawala ng lakas ang sandatatama. Pagkalisang sanggol sa ating pinagkaloob, Hari ng sansinuho, noon pa man ngayon. Ngayon ay panahong pinag-ala, pinagyamang api sa kanlukan, nawala ng iyasang ito at bilang, nawala ng lakas ang sandatatama. Pagkalisang sanggol sa ating pinagkaloob, Hari ng sansinuho, noon pa man ngayon. Pagkalisang sanggol sa ating pinagkaloob, Hari ng sansinuho, noon pa man Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ngang sumila ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At ngayon pong December 31, huling araw ng taon, ang pagmisa ng pagsalubong natin sa bagong taon ay sa ika-8 ng gabi. Sa unang araw naman ng Enero 2026, ang mga misa po ay sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria bilang Ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at magabayan ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. At hinihikayat tayo na sa mga misang ito'y mag-alay ng mga goods tulad ng bigas, dilata at noodles para maibahagi natin sa ating mga kapatid na nangangailangan. Bago po natin gawin ang pagbabasbas ng holy water, tulad po ng ating kinagawian, kinaugalian dito sa pambansang dambana tuwing araw ng Pasko,
tayo po ay nagkakaroon ng ating Everybody's Birthday o Happy Birthday Jesus. Ito po ay sa pagnanais nating maikabit ang ating kaarawan, anuman ang buwan, sa kaarawang ito ni Jesus. Sana po sa ating mga handog, alalahanin ninyo na ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating matutulungan at ang mga patuloy na pagsasaayos ng pambansang dambana. Atin po ngayong aawitan ang Batang si Jesus habang tayo ay maghahandog sa mga kahon na naririto sa bandang harapan, sa mga nais pong maghandog para sa ating taunang Happy Birthday Jesus at Everybody's Birthday. Sa mga nais po maghandog, tinatawagan natin ang mga may kaarawan ng buwan ng January at February. Sa mga nagnanais pong maghandog ang buwan ng January at February, pwede po kayong lumapit para po sa ating paghahandog sa Happy Birthday Jesus. Gayon din sa buwan ng March at April. January, February, March, April. Salamat po sa inyong handog para sa Batang si Jesus sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Gayon din po ang May at June, January, February, March, April, May at June. Salamat ng marami sa inyong taunang handog para sa Batang si Jesus. Gayon din ang buwan ng July at August. January, February, March, April, May, June, July, August. Sa mga nagnanais din pong magbigay sa buwan ng September at October. September at October. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. At ang may mga kaarawan sa huling 2 buwan ng taon, ang mga buwan ng November at December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sa iyong pagsilang, maligayang, maligayang. Ang atin pong taunang Happy Birthday Jesus at Everybody's Birthday ay ating pakikiisa at pagkakabit at pag-uugnay ng ating kaarawan sa kaarawan ng Panginoon. Dalangin natin na sa buong taong 2026 maging mabiyaya at pagpapala ang ating mga kaarawan anuman ang buwan nito dahil naikabit natin ito sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat pong muli sa inyong mga handog sa ating taunang Everybody's Birthday. Happy Birthday, Jesus! Ang susunod po nating misa mamayang 9:00 ng umaga at amin pong inaasahang inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Tayo po ay mayroong 2 Belen dito sa pambansang Dambana. Sa atin pong main church, naroon ang ating tradisyonal na Belen. At dito po sa ating Divine Mercy, kung saan ilalagak mamayang 9:00 ang Batang si Jesus, ay isang Belen ng paglalarawan, ng pag-asa at pagbabagong loob para sa ating mga Pilipino. Tatayo po ang lahat, isasagawa natin ang pagbabasbas sa mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Manalangin po tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro, sa ating mga collectors at sa iba pang tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, nung nagkatawang-tawang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa, masiglang ipagdiwang ang pagsilang ng Panginoon. Salamat sa Diyos.